Class start tayo mga 9:15 ha. Wait natin iba.
Hello class, audible ako? Yes po, ma'am. Yan. So, I'm sharing my screen na po. Class, sorry ha, hindi ako nakapag-update nung Tuesday. Sorry talaga. Baka kayong nag-intay, ipasensya na ha. Sorry, my fault talaga. Sorry talaga. Tapos po, ngayon sa physics, yung grading sheet. Hoy, nakakalungkot naman ang inyong midterms. Check 106. Mhm. So, dito sa ating ah, 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 ah. Sige. Ay, andito si Cartel at si Niza. Parehas ba kayong walang quiz o nagkamali ako ng record na parehas wala or isa lang ang walang quiz? Cartel, nakapag-take ka ba? Or si Seniza? Hindi ko kasi tanda pero may isa na dapat magku-quiz. Ma'am, good morning po. Magte-take po sana kami sa inyo kaso po naging available po kayo. Tapos hindi na po nabigyan ng date kung kailan po. Oh, sige. So, tama naman na dalawa, Opo, kami po ni Cartel. At saka Cartel. Okay, yun. Sige, thank you. Kinakabahan ako kasi akala ko may nawawala akong test paper. So, okay lang. Sige, next week na lang sa ating time. Baka hindi ko na mabigyan ng oras. Ako kasi
masama ang pakiramdam ko ngayon. Pero online naman, kaya sabi ko kaklasihin ko na para ma-discuss ko man lang yung sa midterm ng physics. Ano? So yun, so next week na lang. Kaso next week, habang tayo nagdi-discussion ay okay ka lang sa inyo. Kasi wala na akong mabibigay na oras. Pasensya. Okay, wait lang. Okay, sige. So for the day, di-discuss ko lang sa inyo ito para lang mapakita nyo. Siyempre, upload ko tong key like what we had in Econ. So ito po, para lang as early as now, you know if ano ang lagay nyo sa midterm exam. Ano po, pero yun naman nasa sa inyo, alam nyo naman din yon. So ngayon, mas ma-justify nyo ang inyong mga isinagot. Okay? So number 1, how many base units are there that serve the foundation of SI? So 7 po. Which of the following does not belong to the group electrical force? Hindi po tayo nag-aral niyan. Hindi man tayo nag-aral ng spring, pero dapat mong maisip na somehow spring at saka yung mga tension, yan yon. Ano, electrical wala talaga. Sabi dito, in an airless movement, what would happen to the velocity without limit until the object landed if the acceleration was provided by gravity? Increase po. Ma'am, bakit increase? For example, walang hangin, walang kahit anong balakid. Nagpatak ka ng bola simula sa taas ng building. Tapos, may pull pababa ng gravity. 9.81 meter per second squared. Ibig sabihin, may acceleration tayo. Kung may acceleration ang isang bagay na pumapatak, pababa, pabilis ito dahil sa acceleration na 9.81. So, increase po. Naunawaan, may nakita kasi ako nagsagot ng iba, decrease. I hope malinaw. Ano po? Number 4, I hope na pagnilayan. Number 4, which of the following is true both times? So, dalawa yung scenario, di ba? So, kita nyo na agad yung sagot. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Sabi sa number 1, velocity, constant. Acceleration, constant. Ma'am, ang velocity niya ay constant. Tapos, ang acceleration niya constant. Ibig sabihin, may acceleration, so dapat bibilis. Paano naging constant ang velocity? What if ang acceleration is 0? If ang acceleration ay 0, hindi bibilis. Kung ano ang velocity niya, yun na yun all throughout. Nagets ang 1. Kaya po, kasama yan. True yan. Number 2, velocity is constant, acceleration changing. Nagbabago daw ang acceleration. So, pwedeng 0 ngayon, pero 1, 2, 3, negative, ganon. So, ang velocity hindi po magko-constant. Mag-iiba-iba po yan. So, number 2 is wrong. Yung letter A, may 2, so X na. Yung letter B, may 2, X na. Yung letter C, walang 1, kaya letter D na ang sagot natin. So, let's check the condition number 3. Velocity changing. Nagbabago daw ang velocity. Acceleration constant. What if ang acceleration is constant na 2? 4. Halimbawa, 4.
So, pabilis ng 4. Ang velocity niya, nagbabago. Naintindihan? So, number 4. Velocity is changing. Nagbabago daw ang velocity. Acceleration changing. O, pwedeng 2. Naging 5. Pwedeng nawala. Naging 0. So, yun. Nag-change ang acceleration. Changing ang velocity. Okay? So, yung ating condition number 2 lamang ang mali. So, dito naman tayo sa number 5. During an intense volleyball game, Alyssa Valdez tosses the ball straight up in the air. Which of the following is true when the ball reaches the highest point of its trajectory? So, syempre, pag ikaw, idigpas mo yung bola or itinos mo, dadating sa point na aakyat yan, pero dadating sa point na titigil, tapos bababa na ulit. Anong sabi kaya doon? So, letter C ang sagot. Basahin natin. Velocity value is 0, but acceleration is non-zero. Bakit? Kasi pagdating niya doon sa pinaka-highest peak niya, titigil siya. So, ang velocity niya 0. Pero ang acceleration niya, non-zero. Bakit? Kasi since nag-0 siya sa taas, so, halimbawa guys, ito. Sorry, ba't hindi ko ba din drawing? So, ito ang mga kamay ko. Ako na lang si Alyssa Valdez. Ako na lang. Huwag din si Alyssa Valdez. Pat. Kasi akong pinakamagaling eh. Cherries. So, yun ang hands ko. Mambat sa manok. O, 5. Tinos ko ang bola pataas. So, nagpunta sa taas. So, nandito ang ball. Ano daw kaya ang condition niya dyan sa taas? So, andyan ang ball sa taas. Later on, bababa ulit. Bababa ulit kuya. Pero ang tinatanong, itong nasa taas lang anong condition? Velocity is 0. Velocity niyan guys is 0. Halimbawa, meter per second. Kaya nga yan tumigil. Tapos bababa ulit. Pero pagbaba niya, non-zero na ang acceleration. Bakit? Kasi ang acceleration is 9.81 meter per second squared. Dahil may pull ng gravity pababa. Naunawaan? Kaya dapat ini-imagine nyo kada question. Ano po? Next. Number 6. A contact force perpendicular to the contact surface that prevents two objects from passing through one another. Normal force po. Okay? Yan po ang tamang sagot. Number 7. In this method of getting the resultant vector, a graphical method is used, triangle method. Alam mo na agad. Ano po? Number 8. Something that causes motion or change in motion of a body. Force. Alam mo yan. Number 7. What is being described in a picture? Precise, but not accurate. Precise sila kasi lahat nung pagkakatira siguro ng dart ay dikit-dikit. So, it's precise, but not accurate. Ba't hindi accurate? Kasi sa toong buhay, kapag may ganyan ka, syempre, ano bang ini-aim mo? Dito. Ini-aim mo na dapat ay dito ka. Sa gitna, itong color yellow. Ini-aim mo na dapat dito, tumatama yung mga yan. Para accurate, yan ang tama eh. Isala ka, layo mo. So, hindi ka accurate. Pero precise, kasi dikit-dikit yung tira mo. Okay? Okay. Next, number 10.
A projectile's range is maximum at what angle? So, 45. Nasa PPT po natin yan. Pero syempre, yung mga mag-iisip ka, wala naman yan sa PPT. Yan, nasa analyzation mo. Number 11. A type of measurement observation in science that does not involve number quality, qualitative. Ang nag-i-involve ng number ay quantitative. 12. Tendency of a force to rotate a body, its moment. Diga po. Number 13. Which is true about the force acting on a roller. There is only one vertical force acting upward. So, sa roller, may isang force po na nag-upward. Ano po? 14. Physical quantities specified by completely giving number of units and direction. Vector. Pag walang direction, scalar. Tika po. Number 15. Hoy, alam nyo ga, ang iba din ay nandoon sa luma ninyong exam. Number 15. Where else do moments depend aside on the magnitude of force? Both B and C. Ano ba ang B? Perpendicular distance of the line, distance from the axis of rotation. Parehas yan. Paras lang yan. Paras lang meaning yan. Paras yung meaning ng B at C ha. Baka kayo malito. Where else do moments depend aside from magnitude? Diga ang moments ay force times distance. So, aside from the magnitude of force, ano pa daw? Edi ito, distance. Perpendicular distance of the line of action. Kung ito kasi ang point A, gaano kalayo itong force na ito? Gaano kalayo ito? Gaano kalayo ito? Diga, may sukat, may sukat, may sukat. Distance from the axis of rotation. Kung ito ang rotation mo, idikit yun nila meaning, parehas po ang meaning ng B at C. So, both B and C. Kaintindihan? Number 2, map to ILO2. Alam nyo ba, marami ang bumagsak dahil dyan ay LO2. Biruin niya 25 points yan. Alam nyo ang highest na points na naibigay ko is 13. So, sino ang naka-13? Cubio, Kimberly Chill. Naka-13 ka dyan. Naka-12, si Ebora Claire Allen. Naka-13, si Sim, Isha May. Naka-13 din si Villanueva Crishalin. Yun. 11, ito, 2 digits din naman to. Francisco Jesusa Angela. Ano po? So, ito po yung mga FBD natin. Actually, kahit nga hindi ko ito ipakita sa inyo ngayon, yung FBD na yan, lahat po yan ay nasa PowerPoint. Lahat po yan ay nasa PowerPoint. Actually, may iba na naglagay ng ganyan, ganyan, ganan. So, iba po kasi yan. Pero, yung ibang ganyan, tinanggap ko kagaya dito. Yung ibang ganyan, tinanggap ko kung nag-drawing man ng papagayaan, tinanggap ko na. Pero dito, hindi mo kasi yan pwedeng basta iganyon. Pero kapag may naganyan din, pababa, papagayon, tsaka papagayon, tinanggap ko na din. Tinanggap ko na yung mga nagaganyon. So, yan. Ganon. Okay?
Tinanggap ko na din kung hindi ganito, kung nasa Cartesian plane, no? Pero so next week, paki-check na lang din, ano po, pag ibinalik ko sa inyo yung papel para ma-checkan kung may nagkamali ako, may na-overlook ako, may hindi ako nabigyan ng points kasi sobrang dami kong chinikan. Ano po? So, ayan. So, yan po. Ito, kagaya nito. Kita nyo tong dulo na to? Dali lang ng FBD, diga? Do-drawing ka lang pala ng ganyan. May 2,000 pounds dito. Eh, dito kasi may ganyan. So, ibig sabihin, nalalaglag yung kahoy. So, ibig sabihin, tutulak yung pader pababa. Itutulak ng baba sa pader pataas. So, ganyan lang. Diga po. Okay? Don't worry, during your time, hindi rin ako magaling mag-drawing ng FBD. Pero ito, yung mga simple FBD, kasi yung iba, sobrang complicated. Lalo na pag yung mga sasakyan pa na pa-incline pa. So, ito yung madadali na rin talaga na sa PPT natin. Ano po? And konti lang ang components, hindi masyadong madami. Pero please review. Pero to set your expectation class, matataas ang grade sa Econ. Pero dito po, walang pumasa. Ang pinakamataas na grade na, o sige, i-acknowledge ko na kahit hindi pa sa. Pero ang pinakamataas ko, if I'm not mistaken, is 73.13%. That is Mendoza Cassandra Gale and Francisco Jesusa Angela. Ano po? Yun po. Okay? So, ILO number 3. So, dito, using graphical triangle method, find the resultant force acting on the screw I. Yung iba, basta na ito ginawa, tas nag-summation of forces sa X, summation of forces sa Y. Yes, you will get the same answer. But what I am asking is using graphical or the triangle method. Okay? Kaya dapat, ang magawa mo dyan is papaganyan. Tapos meron ka ulit ganyan. Papaganyan. Tapos papaganyan. Dapat ganyan yung magawa mo. Ito yung 2 kilonewton. Ito yung 6 kilonewton. Though, may nakakuha nito may nakakuha nito. So, yun po. And then, syempre, pag kinuha, hindi ko na ma-emphasize dito, but at least you'll have an overview of 2 squared plus 6 squared minus 2 times 2 times 6 cosine 105 degrees. Yan, 105 degrees. May tumama dito, so I know, you know na tumama ka kung ginamit mo yung 105. Is equals to 6.78. 6.78. As I said, you will get the same answer if you will use component method, but I won't check it if hindi ko nakita na nag-drawing ka. At hindi ito ang way ng solving mo. Then, sine 105 over 6.78 is equals to sine theta
all over 2. Our theta is 16.55 degrees. So, ayun po. Ito, bakit naging 105, ma'am? Ito po kasi, sige, wait lang. Ito po kasi, yung una kong dinrawing na 2 kilonewton, ito po ay 45 degrees. Tapos, di ba, nagdrawing ka dito ng triangle, ng partition plane, kasi idinugsong mo yung itong isang to na 6 kilonewton, which is naka 60 degrees angle. Naka 60 degrees angle. 45 plus 60 is 105 degrees. Ito po siya. Doon po siya nakuha kung idinrawing mo. Okay? So, nakuha natin dito is itong R na ito na 6.78. Okay? So, yun po. Okay. So, I'm happy naman because someone got it. Ano po? So, you know who you are. So, number 2. Using the component method, find the x and y component. So, ilan ang kailangan? X and y. And determine the resultant of given vectors. So, I'm giving 3 points each dyan sa mga nakuha na yan. Kung na-perfect mo, plus 1. So, that is 10 points. Pero kung hindi, so it's gonna be 3, 3, 3 lang. 3, 3, 6. It's either 3, 6, or 10 ang score mo. Yun lang. Okay? So, yun po. So, dito, if titingnan natin ito, ang makukuha natin dyan na theta is 67.38 if I'm not mistaken. Wait, calculate ko lang ulit at malabo itong scratch ko ha. Baka mali akong masabi sa inyo, ako pa ay mapagalitan. So, dito po is sin 90. Tama naman pala. Over 13. Kasi itong mahaba na to, 13. Pythagorean theorem lang naman para makuha niyo yung isang side. Diga, 5, 12, tsaka 13. 5 squared plus 12 squared. Square root of that is 13. So, sin 90 over 13 is equals to sin theta over 12. So, anong makukuha ko dyan, theta? Ito po. Itong nasa taas ng triangle. Kasi nakaganyan yan, ito ay 90 degrees, ito po ang kinukuha ko. Pag nakuha ko po kasi ito, ay ito po yan. Pag nakuha ko yan, which is 67.38, i-minus ko yan sa 90, makukuha ko ang 22.62. Ano ang 22.62? Ito pong angle na nakadikit sa x-axis. Hindi ka sabi ko sa inyo, kinukuha nga natin yung nakadikit nga sa x-axis. Hindi ka po. Kaya ibig sabihin, ito ay 22.62 degrees. O, itong kabila, yun nasa F1. O, yun ay 30. Eh, alam ko naman na ito madali lang. Minus 90, 60 degrees. 60 degrees, tsaka 22.61. Para mabilis tayo mag-summation of forces sa x. Which is 200 F1. Positive, negative? Negative 200 cosine 60 plus 260 cosine 22.62 is equals to 140 Newton. O, napakaganda ng number. Madaling madaling sagutan. Summation of forces sa y. Pataas, 200 sine 60 minus yung 260. Bababa. 260 sine
22.62. We'll have 73.20 Newton. And with the resultant, it's easy. Squared, squared, and square root, diba? So our resultant, I will just differ the color. 157.98 Newton. So, yun po ang mga kailangan ko. Yan. So, lalagyan ko yan 3 points, 3 points, 3 points. So, that is plus 1. But if isa lang ang nakuha mo, di 3 lang. Okay? Kung dalawa, ay di 6. Kung lahat nakuha, then you got 10. Sige, pag nilayan. At hindi kagaya ng icon. Ang icon ay medyo maikli-ikli. Ito ay medyo hindi. Ano po? Okay, next. Number 3. From the figure given in the next page, compute the following. You know what? I'm expecting na tama kayo lahat dito. Pero hindi. Ang dami pa rin wali, China. So, letter A. Resultant of the rectangular load. Tutuwid mo ang drawing hanggang dito. Rectangle po yan. Ito po ang rectangle. Yan po ang rectangle. Ito po ang triangle. Ito po ang triangle. Ito po ang rectangle. Ito po ang rectangle. Okay? So, letter A. Resultant of the rectangle. Paano ba ang area ng rectangle? Length times width lang. So, it is 100 times 9. Ano sagot? 900. 900 pounds. Letter B. Oh, shucks. Letter B. Resultant of the triangular load. 200 itong mataas, pero binawasan na nga natin ng 100, so 100 na lang. 100 1/2. Sige na, isolve ko muna. 1/2 base times height. So, 1/2 base times height. So, meron tayong 100 na pound per feet. Tapos, gano'ng kahaba yung triangle? It's just 4. Pero sagot, 200 pounds. Though may tumama naman, so I'm still happy. Pero marami ang mali na I didn't expect. Resultant of the distributed load. Resultant daw. Ano gang resultant niyan? Pag-aadin ko lamang. 900 plus 200 is equals to 1, 1. Okay? Letter D. Reaction at point A. At pin or point A. Reaction at roller point B. So, moments at A at moments sa bilang. Yun lang pong ibig sabihin nun. So, B, C, D. So, dito na ako mag-D. Summation of moments sa A is equals to 900
Yung 900 at saka 200 ang gagamitin ko. Kasi ibig sabihin guys, sa kalagitnaan, may resultant tayo na 900. Dito sa 9 to. So, ito ay 4.5. Tapos, dito, sa ika-3/4 ng triangle, meron tayong 200. So, ano yung 3/4? E di, 1/3 ng 4. So, lagay ko na nga lang. 1/3 ng 4. Yun ang kanyang layo. No? So, summation of moments sa A is 900 kasi plus 4.5. Yun ang layo niya sa A. Tapos yung B is 200. Ang layo niya is 7.67. Try yung computein ang 4.5 plus 2/3 ng 4. Ba't 2/3? Kasi, itong side na to, 2/3. Pero itong side na to, 1/3. Eh, sa layo naman sa A ang kinukompute, di 2/3 ng 4 plus 4.5. And then, after that, you will get 5584. Ano po? And then, E, reaction at ruler, which is the point B. Letter E, E, E. Negative 900. 4.5 pa rin ang layo. Minus 200. Pero this time, 1.33. 1.33 iyan, ha? 1.33. Sobrang papangit naman, ma'am, ng sulat mo. 900 times negative 900 times 4.5 minus 200 times 1.33 is equals to negative 4316. So, yan naman po. Found fit. So, yan po yung 5 sagot. Ano po? Maikli? Maikli lang. Kaya hindi ko in-expect na kayo ay magmamali dito. Pero may nakatama. So, that's great. So, number 4. Suppose a pre-fall ride at an amusement park starts at rest and is in free fall. What is the velocity of the ride after 2.3 seconds and how far do people on the ride fall? Okay, so number 4. Maraming nakatama dito pero mali ang ginawa. Kung may nakalusot man, aminin nyo naman pag ibinigay ko ang papel pero hindi ko yan din alam. So, dapat dito, free fall. So, ang gagamitin natin is yung may mga G. Ano po? So, dito, yung V, after 2.3 seconds daw, is V1. So, in this case, or 0 plus 9.81 times 2.3 is equals to 22.56. May nagsagot naman 9.81.33.2.3 agad. That is fine with me. So, 2.56. Letter D. Pero tandaan, dapat meter per second. Ano pa? Then letter, yung pangalawang tanong, how far do people on the ride fall? So, the question is distance. May nagsagot sa akin ng velocity. So, that is wrong. So, what is asked is distance. So, distance is equals initial distance plus 1/2 V plus initial velocity times T. That is 0. Of course, initial distance is wala ka pang nalalakbay. And then, 22.56 plus 0 times 2.3. The answer is 25.94 meters. Meters. I get the same answer pero iba yung unit. Hindi ko tinamaan. Kasi distance eh. Dapat alam mo na agad na dapat unit of length. Number 5. A bullet is fired by a man at an initial velocity of 150 meters per second at an angle of 56 in the field.
Neglecting air resistance. Determine the following. Oh. Feeling ko magkakabonus. Wait lang ha, hayaan niyo muna akong basahin ha. Kasi parang mali ang nasa isip kong question, so mali ang nasa isip ko na solution. Ang nasa solution ko ay, hoy, ba't ka na papapalakpak dyan ha? Claire, Justin, ano ko? Bakit? Kayo ha? So, yan. Wait lang mga beshi. Alam nyo ba na ang problem na nasa isip ko ay ganito? May building. Nakatayo sa taas ng building ang tao. Tsaka niya finire ang bullet. Kaya pala walang tumama sa height. Kasi ang height ko, ito, naglagay ako ng height ng building na 120 meters. Kaya the maximum height above the level ground that so tama kayo dapat. Mali ang akin. Lagi akong may 120. Pero kahit may 120 ako, wait lang ha, parang dun ko kayo tatamaan, lalagyan ko kayo ng tigpa plus 2. Isipin natin, plus 2 o plus 10? Kasi yung sagot naman sa letter A, hindi makaka-apekto sa B, C, D. Makukuha mo pa rin ang range kung gaano kalayo. So that is 2 points. Letter C, the total flight time of the bullet. Yung total flight time ng bullet is T. May sarili siyang formula. 2 times 150 initial velocity sin 56, yun ang angle over G. Hindi din maapektuhan ng T. Ang letter C. Letter D, the magnitude of velocity of the bullet just before it hit the ground. So Vx, Vy. Makukuha mo din. Walang pake yung nakuha na height from the ground. Okay. So kasi, based dun sa problem, hindi ko pala na-add yung 120 meters na height. So, ang naisip nyo lang is may tao, tapos finire yung bullet, tapos yun na yung land. Ang aking nasa isip na ginawa ko is naglagay pa ako ng building. Kaartihan ko, inilagay ko sa solution ko, hindi ko inilagay sa exam. Okay, sige, lahat plus 2. Lahat ay may plus 2. Bago tayo maghiwa-hiwalay, tatapusin ko muna ang paglalagay ng plus 2 at mamaya hindi ko maibigay, ha? Mahaba naman ang oras natin ngayon. Ano po? Tayo nga patapos na, oh. Kasi alam niyo naman ang struggle ng online. So, yan. So, number 5. So, the maximum height above the level ground. So, burahin mo na to kasi hindi nga ito ang ginawa ko. Mali ang aking nasa solution. So, letter A is height max is equals to 150 meter per seconds times sine 56 degrees. So, yung angle, yan po ay naka-squared. All over 2G, 9.81. So, the answer is 788.19 meters. Ibigay ko kaya sa lahat ang plus 2 or ibigay ko dun sa nakakuha lang? Sige, next week na natin i-add. Tingnan natin kung sino mga tumama. So, the answer here is this. May mga tumama kaso minalian ko, pinaglalagyan ko ng plus 120. Ako pala ang mali. So, patawad na agad. Buti naisip ko. Buti din i-discuss natin. Hindi yung kung kailan nagkaklase tsaka malalamang mamali ang pag-check mo. Okay, that's the answer. As simple as that. Letter B. How far will the bullet reach away from the man? So that is range.
That is R. That is the big R. So that is V squared sine theta over G. So 150 meter per seconds. So yun po yung naka-squared. Sine 2 times 56 all over 9.81. Meron kasi inyong tinatamad, nagna 9.8 pa. Huwag gayon. Sipag-sipag yun na. 2126.57 meters. So, yan po ang sagot naman dito sa range. Ano po? So, we have letter C. The total flight time of the bullet. So, total flight time naman ng bullet is, we have T is equals to 2V sine theta. 2V, ang V ay 150 meter per second sine 56. All over G, 9.81. So, that is 25.35 seconds. So, ano ang labanan sa problem number 5? Sa uluhan. Letter D, the magnitude of velocity of the bullet just before it hit the ground. Kailangan mo munang makuha ang component Vx at saka Vy para makuha mo ang resultant. So, Vx is 150 cosine 56 equals 83.89. Tapos ang Vy, 150 sine 56 is equals to minus kasi ito sa y-axis ay 9.81 times 25.35 seconds. Ito yung time flight. Ano? Itong T. Yung T natin. So, ang R natin, square root, 149.98. Ay, hindi ko pala naisulat. Hindi ko naisulat. So, yan po. Number 6. The motion of a particle is given by equation. This should be familiar to you. What is the value of velocity and acceleration at time 3 seconds? So, that is, kung velocity muna ang kukunin natin. So, 15t to the 4th power plus 3 times 7, 21t squared minus 4t plus 14 times 8, 40 plus 8, 14t. 14t, so 14 na lang to. Equals, so substitute lang po natin ang t ng 3. So, pag may-substitute mo, 1406 meter per seconds. May tumama naman, madaming hindi. Hindi ko alam kung bakit. And then, acceleration, ito naman, yung 15t to the 4th, yun ulit ang ating, 60 t cube plus 42t minus 14. Minus 4. Ano ba yan? Mali pala ang sulat ko, guys. Hindi niyo ako kino-correct. Ulitin ko. Ba't hindi niyo ako kino-correct? Ulitin ko ng buo. Anong nangyari? What happened? Wait lang, ha? Ulitin.
Magulong pinanggagawa ko. Dito tumingin. 3 times 5, 15. 5 minus 1, 4. 3 times 7, 21. 3 minus 1, 2. 2 times 2, 4. T plus 14. Yan. Tatlong may T. 1406 meter per second. Yan ang velocity. So, tapos, sa acceleration naman, 15 times 4, 60. 4 minus 1, 3. 2 times 21, 42. 2 minus 1, T na lang. Itong 40, magiging 4 na lang. Yung 14, constant, mawawala na. So, acceleration naman, pag pinalitan yung T ng 3, 1742 meters squared per second. So, yan naman po ang ating acceleration. So, yan. Pag nakuha mo yan, automatic 2 points, 2 points plus 1. You'll get 5. Pero pag isa lang nakuha mo, 2 points. Number 7. You are standing at the edge of a building and drop a ball. It takes 23.5 seconds to hit the ground. How high up are you? And what was the velocity of the ball? Okay. So, 7. So, height is ano lang naman. 1/2 times g. T squared is equals to 1/2. 9.81 times 23.5 seconds. We have... Sino yun? May tanong? Okay, going back. So, it is 2708.79 meters. So, iyan po ang sagot. We have another question. What is the velocity of the ball? So, since ipinatak mo siya, it is v squared over 2gh. Is equals to v squared 2 times 9.81 times 2708.79 is equals to 230.54 meter per seconds. Remember, para ito ay maging V, dapat alisin yung squared, dapat square root ito. Dapat alisin yung squared, tapos square root ito. May gumawa kasi na hindi in-square root. So, mali. Ano po, pero sayang, ando doon na hindi lang na square root. So, yan po ang tamang sagot. Maikli lang naman ang formula. Number 8. I think this is the last question. Pero, nakakapagod na itong component method kasi cosine, summation of forces sa x, summation of forces sa y, summation, diga, yun na yun eh. So, dito class, ang ginawa ko na lang is, ilalagay ko na lang sa inyo ang sagot. Forces sa x, sa lahat naman ng theta na binigay ko, nakadikit sa x, kaya lahat ay cosine lang, wala na dapat magkakamali, is negative 51.40. Wala akong problema kung positive ang sagot mo, ibig sabihin lang pababa. Y is negative 15.87. Again, kung positive ang sagot mo, it's fine. We have the resultant of 53.79 and then our theta is 17.16 degrees of west. Marami naman tumama dito. Sige, parang ito kasi pinaka-basic mo and then it's 10 points. Okay? So, class, yun lang naman. So, I hope kahit pa paano naman, naisip-isip nyo na, okay, ganun pala yun. Okay pala yun. Okay, ganun. Ano po? So, hindi man naging maganda ang resulta ng midterms. Ma'am, tinanggalan nyo na agad kami ng pag-asa sa pag nakita namin ng papel. Well, just setting your expectation, wala nga pong pumasa sa midterms. Pero it won't define you. Meron pa tayong quiz na isa pa at meron pa naman tayong finals. So, babawi. Ano po?
Ano? Siya. Basta magkita-kita tayo next week at next week na tayo magpulong-pulong din sa ginawa ninyo. Ako'y nalungkot sa inyong pinagagawa, pero wala tayong magagawa. Si Gloria pala, Gloria Angelina, naka 72.5 siya. So, ang highest ay 73.13, tapos 72 na. Tapos 70. Okay? Siya. Hayain na. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. But at least, kung alam natin ngayon saan tayo nagkamali sa past. But we can always change our future. Kaya mas pag-aaral pa ng mabuti, mas makikinig pa. Kahit nakakaantok. Nakakaantok naman talaga Kasi ang ikon, di ba, ang saya-saya natin, kahit maraming formula, pera-pera lang Pero ito kasi, marami tayong dapat isaalang-alang na normally hindi tangible. Okay, binaba mo ang bola. Okay, may angle. Sa totoong buhay, ba kukumpitin mo ang angle pag iagis mo ang bola? Diba? No. Pero syempre, we have to get through this physics. Okay? So, laban. Okay siya. Sige, next week na tayo magkita-kita ha. Sensya na ulit kahapon. Sorry. Nung Tuesday, hindi ko kayo nasabihan. Patawad, it's my fault. Ano po? Siya, next week, kita-kita tayo. Imimit ko kayo parehas. I will do my best para matapos natin ang lahat. And then makapag-lab pa tayo pag may time para may grades na pambawi. Ano po? Siya, sige, at si Baryo na yan, dami ng heart. Sabi ni Baron, heart ka na sa akin. Oo na. Siya, sige. Bye-bye. See you next week. Ano po? Babalik ang mga papel.